Ayun. Wala. 822. 811. 812. 812. So ayun, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-hunters. Sa panibagong araw, panibagong experiment po tayo or tutorial po. So ngayong araw mga ka-hunters is binabala ko ng linisan o palitan ng mga O-rings itong regulator natin mga ka-hunters. Ito. So pero ang gagawin natin mga ka-hunters, dahil may laman pa tayong nasa 17 MPa mga ka-hunters, hindi ko ubusin yan. So bubuksan natin to mga ka-hunters na may laman pa to. Mababawasan niyang kaunti pero hindi lahat. So hindi ko i-empty yung tank natin. Kaya natin yan buksan. So hopefully mga ka-hunters, hindi masira yung O-ring dito. Kasi hindi ko alam kung meron akong spare. Pero eto mga ka-hunters, hindi natin to bubuksan. Hindi tatanggalin sa tangke. So ito lang yung aalisin natin. So kailangan natin iangat ito dito. So ihiwalay natin to siguro mga half turn or isang buong ikot mga ka-hunters dito. So, para magawa natin yan mga ka-hunters, kailangan natin buksan to ng kaunti, yung ating regulator, at mag-exit ng kaunting hangin para iwas yung lakas ng pressure dito sa loob. So, kasi may pressure yan mga ka-hunters dito sa loob. So, dapat hindi natin kahit kaunti man lang mabawasan natin yung pressure na yun. The same din pag ibabalik na natin siya. So, yun mga ka-hunters, ngayong araw mga ka-hunters, is gagawin natin is yung pagbaklas. At ipapakita ko din dito mga ka-hunters sa video yung O-ring size ng gagamitin natin dito. Dalawang O-ring tsaka yung mga Belleville washers na kailangan natin dito. Or yung size nito just in case na yung adjustable regulator mo yung may UP na. So alam mo na kung anong bibilhin mong size. So papakita rin natin dito yan. So ito hindi na natin to gagalawin. Ito lang yung aalisin natin dito. Yung unit natin hindi na natin pakikialaman ngayon kasi yung last video natin na nakita nyo, kung hindi nyo na pa nakikita mga ka-hunters, pa-check nyo na lang yung ginawa natin sa ating units. So, tipid na talaga siya sa hangin. Okay? Ang lakas ng putok niya. Okay? Positive na. Yung problema natin dito mga ka-hunters is yung regulator natin. So, napansin ko mga ka-hunters, habang tumatagal na hindi natin ginagamit siya, pag pinutok natin mga ka-hunters, iba yung patama niya. So, trinay ko mag-chrono. So, iba yung naging result ng chrono natin. So, medyo masyadong malawak yung kanyang difference sa kada putok. So, pag sunod-sunod yung putok natin, okay siya. Kasi nabalik naman talaga yung regulator. Pero pag na-stack natin siya, naangat. So, may pinalitan na din ako dito mga ka-hunters. Ilalagay ko dito sa video. Yung ating acetal mga ka-hunters. Tinanggal natin yung acetals natin dito at pinalitan natin ng bago. So, hopefully, akala ko yun na yung yung gagawin natin. Pero ngayon, napapansin ko mga ka-hunters, pag mataas yung output pressure natin dito sa ating adjustable regulator mga ka-hunters, okay yung putok natin. Pero pag mababa, like 1.6 mga ka-hunters, 1.5 pangit. So, hindi siya consistent. So, anong nangyayari mga ka-hunters? Siguro, yung Belleville washers nito is nakaset mga ka-hunters sa mataas na output reg. So, ngayon, babawasan natin yan. So, kung paano natin babawasan yan mga ka-hunters at paano natin i-shorten yung ating output reg is panoorin nyo tong video mga ka-hunters. So, yun, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Shoutout po sa inyong lahat. At may topic din tayo na may nag-suggest sa atin ito na adjustable regulator kung ano daw. Basta may sinabi siya sa comment, nagtanong siya sa comment section natin. So, topic natin siya. At maraming salamat din kay Sir Bimbo. Yun, nagturo sa atin kung paano natin palitan yung acetal dun sa loob. So mamaya papakita ko sa inyo yung acetal mismo dito. Tapos i-caliper natin o susukatin natin lahat ng mga sizes niya na pwede nating palitan. O-rings, Belleville washers, lahat. Thickness and lapad, lahat. So yun mga ka-hunters, inside diameter, tapos kung ano pa. So sana po masubaybayan niyo po itong video kung gumagamit ka nitong adjustable regulator. So sana po makatulong sa ito. At sana maganda rin yung result natin dito mga ka-hunters. So yun mga ka-hunters. Sige mga ka-hunters, stay tuned lang. Panoorin nyo to, babaklasin na natin to mga ka-hunters. So yun, dito tayo mga ka-hunters. So ito mga ka-hunters, iipit ko to dito. So sana hindi masira. At ilang beses ko na rin ito na try.
Tapos gagamitan sa tinakal. Ano. Tapos papaikutin ko lang ito mga ka-hunters. Ayan. Sana wag sumabog. So, yan. Tapos, buksan natin ito. Natin yan. Tapos, dapat kasi ito. Nakuha natin ito mga ka-hunters. Hindi ko po ito ina-advise. So, ito lang kung paano ako magbukas. So, ingat-ingat lang din. Kasi hindi po biro yung ating tangke. Ingat lang. Buksan natin. Ayun. So, wala na. So, yan yung natanggal nating space lang. So, nag-lock na din yung pin niya. So, yun mga ka-hunters. So, yun na nga mga ka-hunters. So, wala na tong hangin. So, kaya na natin tong alisin. Hindi ko po ina-advise yung ginawa ko. Ginawa ko to mga ka-hunters kasi nasubukan ko na siya. So, eto naman ay lahat ay Teflon tape. May o-ring din. Tapos may Teflon tape pa. So, yun. Ito lang yung kakalikutin natin. So, ito papabayaan na natin yan. Lilinisan na lang siguro natin yan. Mamaya. So, ito, kakalikutin natin. Saglit lang mga ka-hunters, kuha lang ako ng pamunas. At wala pa lang akong nakuha ditong pwedeng pang linis natin. So, yun. Gaya na sinabi ko mga ka-hunters. Ito yung pelitan natin. Yan. So, yung dati nito mga ka-hunters, baon na. So, ito naman ngayon, bago lang to mga ka-hunters. Siguro wala pa ata to 3 days na pinalitan ko to. So, baon na naman siya. So, siguro ganyan talaga siya, lalapat at lalapat. Pero hindi ito ganun ka baon. Yung isa talagang baon na mga ka-hunters. As in, hindi mo na siya kayang linisan ng liha. Ito kaya pa. So, medyo nagmarka lang. So, papabayaan ko lang to mga ka-hunters. As is. Pero ito yung pelitan natin. Paano natin ito napalitan mga ka-hunters o natanggal yung dati dito? Is yung ginawa natin mga ka-hunters, ininit ko to. Inalis ko muna lahat ng o-ring, tapos ininit ko to mga ka-hunters. So, nangyari dun sa acetal na dati is parang naging brittle or ano. Pero lumambot siya. Ginawa ko naman, nagkuha ko ng rayos ng bike. Tapos pinatulis ko siya mga ka-hunters. Tapos ininit ko din hanggang sa nagbaga. Yun. Itinusok ko dito mga ka-hunters at tinanggal ko. So, madali naman tong matanggal pero sobrang nipis. Yung diameter pala nito mga ka-hunters na acetal is nasa 4.6 mm mga ka-hunters. Yan. Tapos yung kapal niya mga ka-hunters is 3 mm. Or 2.5. 2.5 mm mga ka-hunters. Manipis lang talaga to mga ka-hunters. So, hindi ko to nasukat at hindi ko rin nagawa ng video yun mga ka-hunters kasi ginawa ko yung around 12 midnight mga ka-hunters. Hindi ako makatulog kaya kinalikot ko siya. So, yun mga ka-hunters. Ang pagbukas dito mga ka-hunters, simulan natin. Buksan na natin to. So, ang pagbukas dito actually mayroon tong parang long nose na may papunta dito yung talim niya. So, wala tayong dala dito mga ka-hunters. So, ang gagamitin natin pambukas, ito lang. So, dahil nabuksan ko na to, malambot lang to. Yan. Pero pag hindi mo pa nabuksan, yun ang kailangan mo. Or, siguro kahit ano na pwede mo maitusok dito sa butas yan. Tapos, iikutin mo lang siya. Tanggalin natin to. So, okay. So, naalis na natin. Ito na siya mga ka-hunters, yung piston niya. So, bigyan ko siguro kayo ng photos nito. At ito yung sasabi kong bevel washer. So, papalitan siguro natin yung alignment nito or assembly para umiksi siya or mababa yung output pressure niya. So, subukan natin mga ka-hunters. Tapos papalitan din natin ng o-ring. So, yan mga ka-hunters, suksukatin natin ito lahat. Babaklasin ko yung lahat. So, papalitan natin lahat yan nandyan. Pero yung bevel washer, aayusin lang natin yung arrangement niya.
So, try natin. Sige mga ka-hunters. So, ayan. Una natin ito tatanggalin mga ka-hunters. Ayan. So, hindi ko sisirain yan kasi baka mali yung o-ring na nabili natin. Pwede pa naman yan. Tapos, sukatin natin ito mga ka-hunters. Ayan. 13.7. So, most likely mga ka-hunters, 14mm yung ating o-ring dito. Tapos, yung loob niya is yun. Almost 11mm. So, most likely to nasa 11 to 2mm yung yung ideal para sa akin na distance or yung taba, yung CS. Pero kasi ayaw niya ng 3mm. Ito 2mm na nga to mga ka-hunters. 2mm to actually, kaso nagasgas na. Pero pangit siya dito. So, ayaw naman niya ng 3mm kasi ito nga, mahigpit na to. So, matigas na klase na ang o-ring yan. So, ito naman, malambot lang dito yung o-ring natin. Tumaba na nga. So, ito naman is so, yan. Most likely, papasok dito mga ka-hunters is sa ganitong ginamit natin is 7mm to. 7mm yan, tumaba na siya mga ka-hunters. Tapos yung kapal nito mga ka-hunters 2mm. So tumaba lang siya mga ka-hunters kasi sa pressure. So gagamitin natin dito is 7mm plus 2mm yung kapal. So ito naman na spring washers. So bago natin baklasin yan, susukatin ko yung kapal nito mga ka-hunters kasi masyadong mataas yung output. So hopefully babawasan natin yan. So yun, rounding siya ng 11.6. So pag pinalitan natin ng assembly yan, tulad nito mga ka-hunters, pakita ko sa inyo, try natin. Hopefully bababa to. Yan. 11.6 kanina. Ayun, 11.3 na lang. So, yung ganitong assembly mga ka-hunters, 4 na magkakaharap-harap. Yan. 4 yan na magkakaharap-harap. Tapos, 2 lihis. Or, nakaharap sa kabila. Yan. Tapos, ito naman, nakaharap din sa kabila. So, iiksi siya. So, ibig sabihin, bababa yung output pressure niya. So, yung setup, kasi adjustable naman yan. So, pero kailangan lang natin to para mag-play yung ating piston. So, yan. Yung isa pa. Kasi ito. Ito yung 4mm mga ka-hunters. Hindi ko kasi ito matatanggal na mga ka-hunters. Kasi wala tayong spare. Basta nasa 4.6 yan mga ka-hunters. Yan. Yung loob niya yan. Yung sa loob. So yun. Ito naman tayo sa sukat ng ating bevel washer or spring washers mga ka-hunters. Try natin yung outside diameter niya. Yun. 12.8. So may play naman yan. So sa 13mm mga ka-hunters na nakikita ko sa Lazada, pwede to. Tapos yung inside niya, yun, 7. Yung loob niya, 7.03. So, tapos yung kapal, 0.7. So, yung iba, mga ideal na pumapasok ng mga matataas na pressure ng tank is ginagamit nila is 0.90. So, ito sa atin is 0.7 lang. So, pwede tayo mag-upgrade ng German disc
para sa 0.90 na kapal. Mga ka-hunters, ano pa ba ang sukat dito? Ito. Yan. 2.7. Ito yung mga ka-hunters. So, yan yung disc natin. Taas yung o-ring. Ito halos wala naman. Ito wala naman. So, lilinisan ko lang yan mga ka-hunters at ibabalik na natin yan at aayusin ko yung ating disc. So, linisan ko lang mga ka-hunters, tapos papalitan natin yung mga o-rings. Stay tuned lang. So, ayun. Meron tayo dito mga ka-hunters. Ito yung o-ring natin dito. Dito. Tapos, ito naman yung o-ring natin or ito dito. So, actually magkaparehas to kaso iba lang yung CS niya, yung kapal. So, gusto ko sa masubukan mga ka-hunters. Pero magandang klaseng o-ring daw to. So, hopefully maganda. Ayan. Medyo matigas siya mga ka-hunters. Subukan natin to. Kung ilan yung makapal mga ka-hunters. 4.4. Ito. $14.4 pala, sorry. Ito. Yan. 14. So, try natin to mga ka-hunters. Pero bago yun, lalagay ko muna ito. So, lagyan natin siya ng oil. Para naman yung madulas yung pag-ating. Oops. Magkakalimutan to mga ka-hunters. So, yan. Ayun. Yan o. So, lapat na yan mga ka-hunters. Ito na lang yung try natin. Kung kasya ito munang malaki. So, hindi. Pangit. Ito. Nasobrahan ata ito sa liit. Ayan. Ayan o, sakto lang. Medyo ukpong lang siya sa gilid. So, kasi naka 0-0 naman to mga ka-hunters. So, try natin lapat. So, yung lapat natin, lagyan muna natin ng oil. Tapos, naiksiyan ko na nga pala yung ating bell washer. So, yun o. Yan ang ginamit natin. So, bali 4 itong nasa gitna. Tapos 2 ito. Tapos 1 itong nasa gilid. So, try natin ito ipasok dito. Siguro mas maganda kung yung isang klaseng oil yung gamitin natin dyan. Meron tayong ibang klase. Siglit lang. So, ito yung gagamitin natin. Silicone oil. Kulang tayo ng konti. Tapos, lagyan natin dito. Tapos dito. Subukan natin mga ka-hunters kung may tension siya or ayun. Ayun. Okay. So, medyo yun. Multiply na to. Sana wag sumingaw. Sana yung pag-lock natin. Ayan. So, ito dito to. So, mataba to. So, yung nagamit natin is 14mm by 1.5 na o-ring dito. So, yan. Pwede na natin ito ibalik dito. Double check. Linisan natin ng konti.
kailangan natin ibalik ito dito. So, isang diskarte, kailangan bukas na talaga to para diretso to iikot. Kasi pag naglapat na yung pin, lumabas na yung hangin dito, titigas na yun mga ka-hunters. So, bubuksan muna talaga to. So, meron pa tayong kargang nasa 16 MPa. Yan. So, try natin kung kaya natin at least 15 MPa lang yung kaya natin mabawas para sa ating regulator. So, yun, about dito sa comment ni Sir Benigno. So, yung sabi niya sa atin, hindi ko pa nababalik sa mga ka-hunters. So, yung sabi niya sa atin mga ka-hunters is, nagbili daw siya ng adjustable reg, ito. Pero, yung ginamit niya dito sa ilalim mga ka-hunters is merong output na 1.8 na adjustable regulator Taiwan ata. So, mga ka-hunters, pag ganun ang ginamit mo, hindi niya to ginamit na brass. Pag ganun ang ginamit mo mga ka-hunters, ang mangyayari niyan, hindi mo ma-adjust yung regulator output mo. Hanggang 1.8 lang kasi naka-reg ka din dito. So, pwede siguro kung yun ang gusto mo, kung yun ang available mo para meron kang reg output, dalawa, taasaan mo na lang. Siguro gawin mong 2,000 yung reg pressure mo dito sa baba. Tapos, i-adjust mo na lang siya slowly pa hanggang 2,000. So, hindi ka lalagpas ng 2,2, hindi ka magkakaroon ng ganun klaseng reg output. So, hanggang 2,000 lang yung maximum mo. So, sa akin kasi, tapos ang haba siguro nun mga ka-hunters. Imagine, ang haba na nun. Ito nga, masyadong mahaba. Kasi ito yung nag-a-act sa akin ng offset. So, ito yung parang offset ko mga ka-hunters. Ito yung nakakabit dun sa ating plenum. Tapos, ito yung, dati may stopper to. So, ito ay CO2 fill adapter. Pinutol ko lang to mga ka-hunters kasi sumingaw na siya. So, pinutol ko yung pihitan niya dito. Actually, meron yan pihitan. So, dito sa adjustable regulator, hindi ko na yung kailangan. So, ngayon mga ka-hunters, pag nakaayos ka na, so yun ang masasabi ko sa kanya. So, Sir Benigno, mas mainam, atasan mo na lang yung output reg pressure mo dito sa isa. So, para naman kaya mo yung at least, babaan mo dito para at least kung nasa 1.6 lang yung output mo, okay naman yung tama mo at yung accuracy at consistency. So, sa 1.6 ka lang. Pero ito, magbibigay sa'yo ng 2,000 PSI. So, yun. Yun lang masasabi ko kay Sir Benigno at thank you nga pala dito kay Sir Bimbo. Yun, thank you sa pag-share sa atin ng video ng isang YouTuber din. Ilalagay ko dito sa baba yung yung YouTube channel niya. So, nakakalimutan ko kasi. So, ilalagay ko dito yung YouTube channel niya. So, doon natin nakita kung paano, anong effect ng regulator pag ganun sa mga problems na ganun. Like, pag tinatambay mo yung unit mo is umaakyat yung reg pressure niya at unang putok mo is pangit, pangalawang putok mo is okay na. So, babalik na siya sa dati. Halimbawa, nakaset output ka ng 1.6 tapos pag tinambay mo, nagiging 1.7, 1.8. Pag pinutok mo siya, babalik siya ng 1.6. Ngayon, okay na naman siya. So, pag tinambay mo ulit, aakyat na naman yan. Ganun yung nangyayari dito sa atin mga ka-hunters. So, yung problema daw dun is yung acetal. Yung acetal na nakita nyo mga ka-hunters na lagay ko dito, yan. So, pag baon na yan, ganun na, wala na siyang consistency sa output reg niya. So, dito naman, based sa ating adjustable regulator, unlike sa mga Taiwan reg or China reg na ordinary, na may bevel washer or spring disc, sa atin naman mga ka-hunters, ang iniisip ko, ang theory dito, is nahihirapan tayong bumigay ng hangin na mababa kasi masyadong mataas yung spring disc natin. So, masyadong makapal. So, di ba pag kinakapalan mo o dinadagdagan mo yung inyong spring disc, is tumataas yung output regulator mo or output pressure mo. So, sa atin mga ka-hunters, binawasan natin para pwede tayong magsimula sa mababa, paakyat. Kasi adjustable naman to, so kaya natin to iakyat hanggang 2,000 to 2,200 PSI mga ka-hunters. So, yun, para makuha ko yung 1.6 PSI ko at consistency, sinusubukan kong palitan yung ating assembly or binabaan ko yung yung assembly ng bevel washer or spring washer para
makuha natin is mababang pressure, output pressure muna. Tapos, hopefully mga ka-hunters, walang singaw. So, pag may singaw to mga ka-hunters, dito to nadadali. Dito. So, mostly mga ka-hunters, nag-try na ako dati. Pag karga ko ng 2.5, sumingaw siya dito mga ka-hunters. So, ibig sabihin, yung o-ring mga ka-hunters dito na malaki, hindi lumapat, kaya lumusot yung hangin. Ayun. Kasi dapat hindi lalabas doon yung hangin mga ka-hunters sa tabi ng o-ring na malaki. Dapat doon sa gitna ng butas lang. So, inaakyat lang siya ganun. So, pinipress lang yung piston. So, doon sa may bevel washers mga ka-hunters, dapat walang papasok doon na hangin. So, yun lang ang nag-act na stopper para yung ating acetal is maglapat doon sa kanyang dito sa ilalim. So, yun mga ka-hunters, ibabalik na natin to. Titingnan natin kung, at kakargahan ko na din. Tapos titingnan natin kung sisingaw o hindi. Tapos, baka may oras pa ako, subukan natin mga ka-hunters yung consistency niya. So, sana po may itulong ako sa inyo. So, yun. Balik lang natin mga ka-hunters. So, yun. Babalik na natin to mga ka-hunters. So, pag tumigas na to, saka ko nabubuksan to. Yan. Tigas na mga ka-hunters. So, dapat ang guide natin dito, mabilis natin itong maikot once na binuksan natin para tipid tayo sa hangin. Bibelo tayo. Ay, mali. Mali, nabalik ko. Papunta na tayo dito. Mali. So, ayan. So, bali nasa 14 MPa na lang. So, namali kasi tayo. So, ayan. So, ito test natin sa ang tawag nito. Ano? So, test natin kargahan ng 2.5 kung sisingaw nga ba ito. So, yun 2.5 na. So, try natin kung sisingaw. Ayun. Wala. Positive. So, ayan siya. So, may karga na 3,000 PSI. So, ipapakita ko sa inyo yung chrono kung okay na yung consistency niya at mag-test group na rin ako. So, yun. So, yun. Try natin. 822 811 812 812 810 808 809 806 804 parang mababa wala na. So yun. So yun na nga mga hunters. So natapos na natin yung ating regulator or adjustable regulator maintenance at naituro ko na rin sa inyo yung mga sizes and kung ano, and ngayon hindi siya sumingaw. So first try, so walang singaw, so okay yung o-ring na ginamit natin. So sana po sa may mga problema dyan sa regulator, so mag-comments lang kayo sa baba kung gusto nyo sasagutin ko yan mga ka-hunters sa abot ng aking makakaya mga ka-hunters. So thank you po sa inyong lahat sa nanonood. So ngayon kung nakikita nyo mga ka-hunters iba yung damit natin, so hindi lang tayo ulanin ngayon mga ka-hunters, may aabangan na naman kayong panibagong video. So yun mga ka-hunters, maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating
regulator, adjustable regulator maintenance. So thank you po ng marami. Hanggang dito lang mga ka-hunters. Take care. God bless. Peace out. Arangkada na naman tayo mga ka-hunters. Nakaset up na. So yun. Stay tuned lang sa panibagong vlog.